Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa social media. Sa gusot nila suspended Bucor Chief General Bantag at DOJ Secretary Boying Rimulya ay may isa umanong malaking issue ang tila natatabunan daw. Ayon ito sa marami sa ating mga kababayan. Pero bago natin simulan ang balitang ito, Sa lahat ng hindi pa nakaka-subscribe kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo mga kaibigan at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa akin channel. kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, ano na ba ang nangyayari? Mukhang kaya daw umano nag-iingay itong si DOJ Boying Rimulya para hindi mapag-usapan ang kaso ng kanyang panganay na anak na si Juanito Rimulya. Matapos itong makatanggap ng parcel mula sa Amerika na naglalaman ng pinagbabawal na damo o marijuana. Subalit ito nga ang inusisa ng dating PCO Secretary na si Atty. Trixie Cruz Angeles. Sa kanyang live broadcast, inihatid niya ang pinakabagong development at depensa ng kampo ni Rimulya sa korte. Ayon pa kay Atty. Trixie Cruz Angeles, naghain ng not guilty si Juanito Rimulya. Bukod pa rito ay napag-alaman din ng opisyal na namuo sa pagkakadakip kay Juanito ay wala na sa kanyang pwesto sa PDEA. Itinanggi naman ni former PCO Secretary Trixie Cruz Angeles na sa hindi naman kinalimutan ng usaping ito. Sadya daw na isang network lang ang nagbabalita nito at hindi naman malaman kung ano ang dahilan kung bakit nagkaganon. Ang mahalaga daw ay umuusad ang kaso. Matatandaan na sinabi ni DOJ Rimulya sa una pa lamang ay hindi niya pakikialaman ang kaso ng kanyang anak dahil nasa hustong gulang na ito. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, syempre, anak niya at kinukonsinti niya ang anak niya. He will do his very best na makalaya ang anak para di makulong. Maniwala ka ba naman na di pakikialaman? Peps, we are not born yesterday. Alam na natin na malaki ang impluensya niya. Tignan niyo yung nakahuli sa anak. Imbis na parangalan, natanggal after 2 days. Ano yun, kalokohan? Imbis na ma-promote yung nakahuli sa anak ni DOJ Rimulya, bakit sinibakyan ba ang di nakikialam? Kung talagang may delikadesa si DOJ, bumaba na siya. Kaya nga dapat po talasan ng mga mata at tainga sa mga nangyayari. Huwag tayong magbulag-bulagan kung ano ang totoo para maging mapayapa po ang ating bansa. Disiplina at tunay na sumunod sa batas para magtagumpay. End quote. Sabi ni Ray Fernandez, ang sipag ni DOJ Secretary Rimulya sa Lapid case, kamusta kaya ang anak niya may kaso ng illegal guns? Ito na nga po, ina-update ko po kayo. Ito na nga, kaya yung pag sinasabi ninyo, kamusta na, ito na nga nire-report natin kung ano na po yung nangyayari sa kaso. So nothing naman extraordinary, hindi lang nag-file ng counter affidavit yung lawyer niya para tumuloy-tuloy na sa hukuman. So nasa hukuman na po yung possession, yung importation po yung iniintay natin. No bail po yung importation kasi ang penalty nito is life imprisonment. Okay? Or death kung ma-restore yung death penalty. Okay, sabi ni Facebook user, tama si Mr. Unity ng mga narco-politics, balik ng mga addict. Hindi naman siguro po. Di ba, tahimik yung kaso ng anak ni Rimulya, natabunan ng issue kay Bantag. Hindi naman niya po. Well, tahimik in the sense na hindi siya masyadong nare-report. Ito na nga, nire-report ko sa inyo na na-arraign na po siya. So may usad naman yung kaso. Sabi ni Stanley Bacal, next live issue po sana sa NBI po. Bakit po inalis at tinanggal si Sir Wilkins? Di ba si Wilkins sa PDEA? Check natin ha. Check natin. O PDEA siya.
Ano kasi siya, hindi siya tinanggal for any reason other than the fact na tapos na yung term. Political appointee po kasi siya. So, papalitan na siya. Si Presidente Duterte po ang nag-appoint sa kanya. So, papalitan na siya ng choice ng current na president. At ano yan, terminus ang tawag doon. Sabi ni Emily, totoo po ba na yung chief ng PIDEA na nag-aresto sa anak ni SOJ Remulla ay pinalitan na? Opo, pero talaga naman papalitan siya kasi tapos na nga po yung term. Dahil nga po siya ay co-terminus with President Duterte. Sabi ni Facebook user, I'm wondering, ang daming pera ng mga nakakulong, mukhang mas malaki ang kitaan sa loob. Ito ba ang dapat ipamulat sa kabataan na nasa kulungan ang pag-asa para umunlad? Hindi ko po nagigets yung point dito. Bakit ang ibang DDS supporter kay BBM isinisisi ang nangyayari kay Bantag? Unfair yata yun kay BBM. Di po ba? Ano yung isinisisi nila kay BBM? Wala naman po yata akong nakikitang umaakyat doon other than some of the remarks that he was making. Tama po, sabi ni Galito Hervasio, anyari sa kaso ng anak ni Seth Boying, ang daming hanash na tinatanggal dahil sa kaso ng anak. Sabi ni Reynaldo, sa palagay ko, baka set up lang po yan. Actually, marami pong nakakaranas ng kanyang delivery parcel na hindi mo naman in-order at bigla na lang dumadating. Oo, delikado yung mga ganyan. Kung hindi po kayo yung nag-order at wala po kayong idea dun sa darating na parcel, wag nyo pong tatanggapin. Sabi ni Ma'am Tina na si Bak yung chief na nanghuli sa anak ni Remulla, hindi po siya fired, co-terminus po siya. Ang ibig sabihin ng co-terminus, ang termino ng opisyal na yun ay kasabay nung opisyal na nag-appoint sa kanya. So ibig sabihin, katulad ng mga cabinet secretaries, so lahat ng cabinet secretaries ni in-appoint ni Presidente Duterte, pagkatapos ng termino ni Presidente Duterte, tapos na rin ang mga termino nila. So ganun din po yung sa PIDEA. Pero nung hindi pa po kasi na-appoint yung chief ng PIDEA before, in-appoint noong, recently. Pero tama po kayo, nagkaroon ng bagong appointee sa PIDEA after po nahuli yung anak ni Sec Remulla. We don't know if one is related to the other, ha? Sinasabi lang natin na tama po yung timeline ninyo. Sabi ni Dennis, magandang gabi, sobrang busy na uli. Ask ko lang pala, bakit walang face reveal anak ni Sec Boying o ako na lang ang hindi nakakakita? Actually, ang PIDEA, in-announce nila na hindi nila ipapakita talaga yung muka gawa ng fact na siya po ay akusado pa, at the time suspect pa lang. So dun sa sa kanyang, how do you call this? Dun sa kanyang mugshot, in-erase nila o pinixelate nila yung mukha, o blur nila yung mukha. Pero there was one picture na nirelease ang PIDEA, nakita yung mukha niya. I think it was during, I'm not sure kung interrogation yun, pero merong nilabas na isang picture, nakita yung mukha niya. Sabi ni Pitchy, pero attorney, drugs related po yan, tapos DOJ siya, nakakasira sa kanya yan. Much better talaga kung nag-resign na lang talaga siya. Well, I suppose, opinion niyo po yun. Sa akin kasi, tinitignan ko yung reaction ng presidente. Kasi ang mga cabinet secretaries, they serve at the pleasure of the president. So, Pangulo lang ang makakapagsabi kung ito nga ay nakakaapekto sa kanyang trabaho o nakakaapekto sa trabaho ng gabinete. Sabi ni Weng, medyo masakit ang mga salita niya. Sabi niya, kapal ng mukha ni Boying, wala pa rin paki si PBM, step down. Opo. Well, naiintindihan ko naman po yung galit ninyo kasi nga yung confluence of events, parang nagkasunod-sunod, yun nga nahuli yung anak ni Sec Boying. Pero I would like to say na ito, tumutuloy-tuloy naman yung kaso. Yun nga lang, mahina ang coverage, di ba? Hindi masyadong nakikita. Nung sinesearch ko, parang GMA lang ang tuloy-tuloy na nagre-report. I think there was a 1 or 2 reports from CNN. Hi kay Ma'am Jocelyn Oyama. Sabi ni Virgil Sanchez, bakit need daw takpan ng mukha pero ang ordinaryong mamamayan lantaran? Actually, dapat lahat tinatakpan ng mukha. Di ba dapat tinitigil rin yung pagpupresenta ng mga akusado sa media? Dati kasi ginagawa yun eh. At tama kayo, hindi dapat ginagawa talaga yon. And kung napupunan ninyo, well, ang tingin ko, very recently wala na po akong nakikita ng mga akusado na pinipresenta sa media. Hindi ko alam dun sa pero yung alam ko yung lantaran, nakita niyo yung supposed gunman yata na dun sa kaso ni laban kay General Bantag. Yun mukhang lantaran din yun eh. Pero
kung ilang beses nang ginagawa at hindi nagrereklamo yung suspect, then siya dapat yung nagtatanggol sa sarili niyang mga karapatan eh. At yun na nga mga kababayan, At yun nga po mga kaibigan, dito po tatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.